Silipin naman natin ang sitwasyon ngayon sa EDSA at ang posible raw na Carmageddon ngayong holiday season. At live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, nakita ko kanina MMDA na itong nagbanggit na posibleng magkaroon nga ng Carmageddon at gusto daw nilang maiwasan yan. Ano ba ang plano nilang gawin? Alam mo, Ruth, yun palang nararanasan nating traffic nitong mga nagdaang linggo, may ititindi pa, lalo't papalapit na yung mismong araw ng Pasko. Kaya ang payo ng mga otoridad sa publiko, planuhing mabuti yung kanilang mga biyahe ngayong weekend para maiwasan yung tinatawag nating Carmageddon na kasabay ng Exodus o yung pag-uwi ng maraming taga Metro Manila papunta sa mga probinsya. Ayon sa MMDA, sa huling bilang nila nitong huling linggo ng Nobyembre, umabot na sa 464,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA kada araw. Ngayong mas nalalapit na ang Pasko, posible raw na lampas na yan sa 470,000. Huwag naman daw sanang umabot sa 480,000 dahil sagad na ito kumpara sa kapasidad ng EDSA na 280,000 vehicles per day. At kung mangyari ito, maaaring makaranas ang mga motorista ng tinatawag na Carmageddon o yung ilang oras na halos walang galawan sa kalsada. Sabi ng MMDA, nagdagdag na raw sila ng mga traffic enforcer lalo sa mga mall na nagiging choke point sa EDSA. Kanina rin ay formal nang binuksan ng lokal na pamahalaan ng San Juan ang isang kalye na mag-uugnay sa Eisenhower Street at 3rd West Krames Street. Para sa mga pamilyar sa lugar na ito, dead end talaga yung Eisenhower Street. Gumastos ng 38 million pesos ang San Juan LGU para mabili ang private property dito at 19 million pesos naman para sa pagpapagawa ng kalye. Ruth, ngayon nabuksan yung kalyeng ito, itong connector ng Eisenhower at saka 3rd West Krames Street. Yung mga magagaling doon sa Boni Serrano hindi na kailangan makisiksik pa sa volume ng sasakyan sa EDSA dahil dito na lang sila mag-shortcut. At dahil nga nabuksan na ito, gagawin din itong mabuhay lane para lalo pang mabawasan ang volume ng mga sasakyan dito sa EDSA. Ruth. Gerard, alam ko nandyan ka nga ngayon sa may bahagi ng Guadalupe. No? Parang ang dami ng sasakyan dyan sa likod mo. Kamusta ang daloy ng trapiko? Nako, tama, Ruth. Ito nakikita nyo sa aking likuran. Ito ang northbound lane ng EDSA at sa ngayon ay napakabagal ng takbo ng mga sasakyan dito. Ayon sa monitoring natin, ang dulo nito ay nandoon pa sa may Ayala Tunnel at ang kabilang dulo nito ay nandoon sa bandang Cubao. Sa southbound lane dito sa bandang Guadalupe hindi masyadong matraffic pero pagdating ng Estrella, matraffic na yan hanggang doon na yan sa Magallanes. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.